Okay, so let's go into our Sunday School mga kapatid. At ang topic natin sa umagang ito ay napamagataang Jesus and Giving. So sabi nito mga kapatid, like every good Jew of his day, Jesus believed in and practice tithing. If he had not, he would have broken the law that he came to fulfill. And the Jews would have found something of which they could accuse him. Jesus never abrogate the tithe as the measure with which man should honor God. On the contrary, he put his personal approval on those who paid tithes. So, dito sa ating nabasa mga kapatid na patungkol sa ating notes ay sinasabi dito mga kapatid na hindi iti Ilocano mga kapatid hanga si malungasing na puteng Jesucristo may panggap iti panagipaay iti tithes kakabsat. Hindi po sumuway ang ating Panginoon patungkol dito mga kapatid sa pagbibigay ng ating tithes. Kasi mga kapatid, marami pong mga ngaral ngayon na sinasabi nila ang Panginoong Jesucristo ay hindi po nangaral ng patungkol sa tithes. At sinasabi nila mga kapatid na hindi na raw din po mga kapatid angkop yan sa panahon natin ngayon. But if we clearly understand mga kapatid the scripture, bakit pa ipapangaral ng Panginoon yon sa panahon na yon? Siya mismo mga ginagawa niya yon at practice na po nila yon. In other words mga kapatid, ito na po ay nakagisnan na po nila. Kaya nga minsan mga kapatid, ang ating Panginoon pag nangangaral yan doon patungkol dito mga kapatid, hello, kung bakit mga kapatid hindi po yan nabanggit ng ating Panginoon, dahil yan po ay nakasanayan na po nila. Dahil sa nakasanayan na nila mga kapatid, ang akala ng mga Pariseo mga kapatid ay kapag nagawa na nila ang tithing ay banal na sila. Yun na po ang pagkakaalam nila at yun po ang sinaway ng ating Panginoon dito sa tinatawag natin sa Matthew chapter 23 verse 23 na sila po ay sinaway ng Panginoon na sinabi ng Panginoon doon mga kapatid, maganda, mabuti na kayo ay nagbibigay, ngunit huwag ninyong kaliligtaan yung mas dapat. Ano ba yung mga mas dapat na nakakaligtaan nila mga kapatid? Ito po yung tinatawag na but for having done so without demonstrating the qualities. Yun po mga nagbibigay sila ng tithes, pero mga nakakalimutan nilang i-demonstrate mga yung patungkol sa qualities of justice. Hello? Yun po mga kapatid, yung tinutukoy ng ating Panginoon na huwag kakalimutan yung mas mahalaga. Na nakakalimutan nila mga kapatid yung tinatawag na ipakita sa kanila na ang hustisya ay equal. Hello? Yan po mga kapatid yung tinatawag na isa sa mga mahalagang bagay na ang hustisya po ay equal po sa lahat. Nasabi nga nila mga kapatid, no one is above the law. Diba? No one is above the law, mga kapatid. At ito pa mga kapatid, yung tinatawag na mercy. Yung habag mga kapatid. Alam nyo, naalala nyo ba yung kwento mga kapatid sa Bible, yung parable na about the Good Samaritan? Diba? Ano yun? Sino yung dalawang doon na unang mga kapatid na lumihis ng daan? Diba yung Pariseo sa Kalibitiko?
At ang lumigtas doon sa taong nandun ay yung Samaritan. So ito na po mga kayo tinutukoy dito na wala na yung mercy. Hindi sila naawa mga kapatid. Dito po yung isa sa tinutukoy ng ating Panginoon na nakakaligtaan na nila. At ito pa mga kapatid yung tinatawag na and faith, yung kanilang pananampalataya mga kapatid. Ang sa kanila lang ay masunod lang nila yung tithes ay okay na. Kaya yun po ang sinaway ng ating Panginoon Jesucristo dito sa Matthew chapter 23. Na sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagbibigay ng tithes, okay yun. Di ba sinasabi ng Panginoon, okay naman. Pero huwag kakaligtaan yung mas mabuti. Hello? Hindi porket tither ka mga kapatid, nagbibigay ka ng tithes, ay masabi mo na you are good in the sight of God dahil nagbabalik ka na ng ibinabalik mo yung para sa Panginoon. But remember mga kapatid, hindi lang po patungkol sa tithes ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kinakailangan din po mga kapatid na maging faithful tayo. At kinakailangan din mga kapatid na maging parehas tayo sa bawat isa. Hello? Alam niyo mga kapatid, minsan nangyayari ito sa mga church na nagkakaroon na po sila mga kapatid ng panghuhusga sa kapatid. Na nakakalimutan nila mga kapatid na maging sila ay hindi rin perpekto. Nakaangat lang sila mga kapatid. O masabi lang natin na nagiging maganda na ang kanilang performance. Ang akala nila mga kapatid, sila lang ang nakakagawa ng maayos sa paningin ng Panginoon. Hello? Kaya, di ba naalala nyo yung pinag-aralan natin mga nakaraang mga kapatid, yung patungkol doon sa how to diagnose the proud people? Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid kung laging bibig mo na lang puro achievements mo. Proud yun mga kapatid. Nagiging ano na siya mga kapatid, nagiging palabuhat na ng bangko. Mapagmalaki na mga kapatid na laging bibig niya na lang, laging bukang bibig niya na lang ay yung puro yung mga nagiging achievement niya. Yung mga nagagawa niya mga kapatid, they forgot to honor God na ang Diyos ang gumawa. At siya ay ang instrumento lamang ng Diyos. So every achievement po natin mga kapatid ay huwag po natin kukunin yung glory. Kasi kung wala mga kapatid yung biyaya at gabay ng Diyos mga kapatid, no Mika, kung wala yung biyaya at gabay ng Diyos sa atin mga kapatid, wala po tayong mapagtatagumpayan. Kaya ito po mga kapatid yung sinasabi rito sa Biblia na pinag-uusapan natin mga kapatid sa oras na ito na nakakalimutan na dapat gawin mga kapatid. O kaya sinasabi rito na huwag natin kakalimutan yung mas mahalaga pa. Even mga kapatid tayo ay nagbibigay na, mga kapatid, nakakasunod na tayo dun sa pagbibigay, huwag pa rin pong mawala sa atin yung habag sa ating kapatid. Hello? Habag at yung panghuhusga mga kapatid. Mamaya baka makita tayong kapatiran dyan na nahihirapan na sa buhay, sabihin natin, hindi ka kasi faithful sa Panginoon kaya nahihirapan ka. No! Don't use that word mga kapatid. Kung ikaw ang marami ngayon, tulungan mo siya. Kasi hindi natin alam, pag gulong mga kapatid, nung sabi na gulong ng palad, no? Huwag mo kasing ita. No? Nagulungan yung palad. No? Hindi natin alam, baka someday sa mga ikaw naman ang mangailangan. At siya na lang ang pwedeng tumulong sa'yo. Hindi naman din niya pwedeng sabihin na hindi ka kasi faithful sa Panginoon kaya nangihirap ka ngayon. Wag! No? Bakit araw-araw ba ang paldo-paldo ang bulsa mo? Araw-araw ba na malakas ka? Araw-araw ba na walang stress na dumarating sa'yo?
Hello? Kaya kung, ito yung sinasabi dito huwag tayong magiging judgmental o kaya tinatawag dito na huwag nating kakalimutan yung magkaroon din tayo ng habag sa ating kapwa. At tayo naman mga kapatid na tinutulungan, huwag naman din tayong ma-pride. Hello? Dahil mayroon ganun ikaw na yung tutulungan, ikaw pa yung tatanggi. Bakit ka gustong tulungan? Dahil nakita niyang gusto mo ng tulong. No? Di ba may mga ganong tao? Yung ma-pride. Pride kasi yun Sabi niya ako yung tumutulong sa kanya tapos tutulungan niya ako ngayon. Siya na nga yung mas mababa kaysa sa akin. Hello? Kaya sabi dito mga kapatid, alisin natin yon. Alam niyo mga kapatid na mahilig ang Panginoon sa ganong bagay. Na kung sino nakikita mo na walang kayang itulong, sila yung gagamitin ng Panginoon para tumulong sa iyo. Naranasan niyo na yung ganong mga kapatid? Alam niyo sa akin, naranasan ko yun. Nung young people pa ako mga kapatid, dahil sa young people, binata, at marunong naman na kumita ng pera mga kapatid, marami akong may mga natutulungan naman din ako. May mga tinutulungan naman din ako mga kapatid. At alam nyo ba, na dumating yung punto na walang-wala rin ako. At kung sino pa mga kapatid yung akala kong walang-wala, sila pa ang naglakas loob na ilibre ako ng merienda. Samantalang yung mga alam ko na meron talaga, hindi man nila may offer. Brad, merienda tayo, ako bahala. Walang ganun mga kapatid. Pero kung sino pa yung hindi ko inasahan na yung akala ko walang-wala, siya pang maglalakas loob na Brad, merienda tayo, ako bahala. Kahit sabihin natin mga kapatid na isang boteng soft drinks lang yon, at ang halaga pa lang naman noon mga kapatid ay 8 pesos. Pero na-appreciate ko yun. Diba? Nakakatas ng puso. Kaya sabi ko, ito pala yung ibig sabihin ng Panginoon. At alam niyo ba mga naranasan ko rin noon mga kapatid na, di ba, ito may ano ko lang mga kapatid, naranasan ko rin mga kapatid na naging leader ako sa church namin. At dumating din sa punto mga kapatid na talagang ililipat ka ng Panginoon ng tinatawag natin na leadership. Alam niyo mga kapatid, dumating sa punto na wala akong posisyon sa local church namin. Dahil nga, sabi nga ng pastor namin mga kapatid, ipasubok din natin sa iba yung leadership. Alam mo mga kapatid, ganun pala yung pakiramdam, no? Na dati kang leader, ikaw ang isa sa presidente dati, mga kapatid. Yung pumalit sa'yo, baguhan. At hindi niya alam yung achievement mo noon. Baguhan siya Tapos uutos-utusan ka na. Di ba alam niyo ba yung pakiramdam na yung mga kapatid? Kaya doon masusubok yung humbleness mo. Kung magpapasakop ka ba doon sa leader mo. Kasi dahil siya lang AMD president mga kapatid, at ako ay masabi natin hindi naman ordinary. Kasi nga nailagay naman tayo sa elder mga kapatid. Pero kailangan ko pasakop Di ba? Kaya nung inutusan niya ako, sumunod ako mga kapatid. No choice kasi siya ang presidente. Sabi ko sa isip ko kung alam lang nito siguro yung achievement ko noon hindi ako utusan dito. Pero siya na rin nagsorry nung pagkadating ng mga isang buwan na rin ata siyang presidente doon mga kapatid. Sabi niya, ay, sorry brad nutos-utosan na pala kita. Ano ka pala dati, ganito ganyan. Elder ka para man ng church. Sabi ko, hindi. Okay lang yun kasi ikaw naman yung presidente. Kailangan sumunod ako kasi nasa ano mo ako Nasa department mo ako tatay ako Di ba? At alam niyo mga kapatid, pagkalipas ng mga 3 buwan siguro mga kapatid, doon na po ako nag-start na mag-pioneering magpastor. Kung titignan natin para bang tinitignan ng Diyos, pwede na ba itong maging pastor? Kasi sabi ko sa inyo mga hindi porket pastor ay hindi marunong magpahambol. Humble din kayo mga kapatid minsan. Minsan lang
Pero naranasan namin yan. Kung ano yung mga nararanasan nyo ngayon mga kapatid, sa leadership ninyo, naranasan din namin yan. Kasi hindi naman kami ilalagay ng Panginoon dito na hindi kami napadaan sa mga lugar na yan. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung dumarating man sa buhay ninyo na para bagang sinusubok kayo ng matindi, na para bagang bibigay na kayo mga kapatid, asahan ninyo gagamitin kayo ng Panginoon balang araw. At lahat ng magiging karanasan ninyo, hello, at lahat ng magiging karanasan ninyo, tandaan nyo ito lahat ng magiging karanasan ninyo mga kapatid, pwede nyong gamitin yan someday bilang pagbibigay payo sa mga susunod na mga leader. Hello? Kaya kayo mga leader ngayon mga kapatid, huwag kayong magtaka kung darating ang araw, hindi na rin kayo magiging leader. Kasi nga, gaya nga ng mayor natin, di ba? Darating ang araw, hindi na rin siya magiging mayor. Pero sa atin dito, pag dumating yung araw na hindi ka na leader at nasanay kang leader, hello, handa ka kayang magpakumbaba sa papalit sa'yo? Yung kasi, di ba mga kapatid, kaya now, mga kapatid, huwag maalis sa ating spirit of humbleness na nangyayari dito mga kapatid sa mga Pariseo at Levita. Nasabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagbibigay ng tithes, maganda yon. Pero huwag mo rin kakalimutan yung mas mahalaga. Yung pag-ibig mo sa kapwa, yung tinatawag natin na habag mo sa kapwa, mananatili ka ba bang humble? O masabi ba natin mga kapatid na mananatili ka pa rin ba na faithful sa Panginoon? Hello? Huwag nawa nating gayahin mga kapatid ang mundong ito. Yung leadership ng mundong ito mga kapatid, huwag nating gagayahin. Alam niyo ba? Marami akong kilalang politiko mga kapatid. Hello? Ano lang natin kasi sila mga leader natin Nung natalo na sila mga kapatid, sila na ang naging pasaway sa kanilang lugar. Huwag na mangyari nito mga kapatid na pag nawala na kayo sa posisyon, kayo na magiging pasaway sa church. Hello? Andiyan pa ba kayo? Di ba mga kapatid, huwag na mangyaring ganon. Na nung hindi na kayo leader, kayo na naging pasaway. Pero marami akong kilalang ganyan mga kapatid, pero wala sa church, nasa politics. Di ba? Tignan nyo ngayon mga kapatid, binabanat-banatan na nila si Duterte ngayon dahil wala na siya sa posisyon. At ngayon na mga kapatid, nagiging pasaway na rin siya. Ano sabi niya? Ihiwalay niya ng Mindanao. Pero nung nasa posisyon niya, hindi niya ginawa. Ngayon na sana pagkakataon niya. Kaya titignan natin maigi mga kapatid, ganyan po yung leadership ng mundo. Nanawa mga kapatid, huwag pumasok ang espiritong ganyan sa loob ng church. Kasi hindi po habang buhay magiging presidente ka sa local church. Hindi habang buhay magiging leader ka sa church. Kasi meron at meron mga kapatid darating at susubukin din ng Panginoon kung pwede siyang maging leader. Hello? Kaya yung karanasan ko na yung mga kapatid, sabihin ko sa inyo, medyo, masabi ko talaga ron, medyo mabigat. Na uutosan ka nung bagong upo na hindi niya alam na ikaw pala dating no? At isa pa mga kapatid, hindi niya talaga alam mga kapatid na dati akong leader. Kasi nga, tumira kami ni Mrs. ko dito sa Ilocos Sur. Tapos bumalik kami ng Ilocos Norte mga kapatid. At sa time na yon, sila na ang mga leader. No? Kasi nga, kaya kung titignan natin maigi mga kapatid, handa ka ba sa mga ganong sitwasyon? Magbabago ba ang iyong pananampalataya?
At alam niyo mga kapatid, malala ko may share ko lang ha. May nadalawan akong gawain mga kapatid ng mga tatay. Big event yun mga kapatid. Tawag dito yung ano yun eh. Ito lang nakaraan mga kapatid, yung tinatawag na Asian mga kapatid. Pastor ako. Pero hindi nila alam na pastor ako mga kapatid. Brad, utos-utosan na eh. Brad, pwede ba ang ganito Brad? Pwede ganito? Sa ako naman mga kapatid ay hindi lang din nagpapahalata na pastor ako mga kapatid. Kasi pag nalaman nila mga kapatid, mahiya na sila. At ayun naman ang goal ko talaga mga kapatid, tumulong doon. Kasi nga, yung budget natin ay sakto-sakto lang. At nagulat siya, pastor ka pala. Sorry pastor. Pero, ang point ko dito mga kapatid, handa ka ba? No utos-utosan. Remember this mga kapatid, we are called to be a servant. Tinawag tayo na maging alipin ng Diyos. Ngayon, sa konting bagay na yun mga kapatid, ay ipapakita mo yung tawag dito yung full authority na pastor ka. O bakit mo ko inutusan? Pastor ako. Ano magiging epekto nun mga kapatid sa kanya? Di ba? Meron nga rin ako inutusan doon mga presbyter. Ano pala yun? Tawag nito? District president mga kapatid ng youth. Nung alala ko mga kapatid, nung conference sa mga papastor sa Bicol mga kapatid. Hindi ko rin alam. Yung mga karoon ko pala doon mga kapatid sa tinuluyan namin, isa pala doon sa kasama namin mga kapatid ay district youth official mga kapatid. Kasi hindi mo mahalata kasi nga kahit saan kayo pumunta mga kayo na gawain, hindi mo mahalata na pastor yung kausap mo. Lalong-lalo na kung hindi talaga siya popular, yung kilalang kilala. Hindi mo mahalata talaga. Ganyan tayo dito mga kapatid. Very humble po ang mga pastor natin. Hindi mo talaga mahalata mga kapatid. Kaya magugulat ka na lang, ay pastor pala yun? Leader pa pala? Diba? So, ganyan po mga kapatid ang mga pastor natin sa UPC. Kaya saludong-saludo po ako sa kanilang mga kapatid. Kahit nga ako mga kapatid, hindi nila akalain, pastor din ako. Kasi nga, kung magsalita mas marami pa yung biro kaysa seryoso. Kasi, di ba? Minsan pag pumapasok sa isip natin, pag pastor ay seryoso at laging galit kasi nga naninermon. Pero hindi pala ganun mga kapatid. Okay, kung saan sana tayo napupunta mga kapatid. Pero ito po yung number 1 na wag nawang mawawala sa atin. Even though mga kapatid, we are tither mga kapatid, yung talagang tithing giving, talagang tithes giver tayo mga kapatid. Hindi lang po yun ang basahan para nakakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Hello? Sunod mga kapatid, dito tayo sa tinatawag na motive. Hello? Alam niyo ba mga kapatid na may mga nagiging faithful daw sa tithes at offering, pero iba ang kanilang motibo. Hello? Hello? Ano ba ang motibo mo kung bakit ka nagbibigay? Sabi nito mga kapatid, meron daw nagbibigay para magpa-impress. Yung bagang magpasikat mga kapatid. Hello? Para bagang dalhin natin ulit sa politiko mga kapatid. Di ba yung mga politiko nag-donate sa mga church mga kapatid o kaya kahit sa mga barangay mga kapatid. Nakasulat doon, donated by. So what is your motive sa pagbibigay? Para ma-recognize ka ba? Para ba masabi nila na ikaw ang
pinaka maraming naitulong sa church. Hello? Sabi dun sa Bible mga kapatid, kapag ikaw ay nagbigay na wrong motive, iba yung motibo ng puso mo, nakuha mo na ang gantimpala mo. Pero kung ang motibo ng puso mo ay para mapalago ang gawain mga kapatid, that's a good motive mga kapatid. Alam ko nga may mga tumatakbo sa isip-isip ninyo patungkol sa motive na yan, sa motibo. Patungkol sa giving na yan. Kasi may mga nasasalamuha din tayo mga tao patungkol sa nagbibigay lang sila para sila ay masabi na faithful. Yun pala mga kapatid ay pakitang tao lang. Alam mo ba yung mga kapatid yung tinatawag nila na tawag nila Pilandropo? Ano? Fernando po? Ano? Pilandropo? Pilantropo? Yun mga kapatid, yung mapagbigay ng tulong daw sa kapwa. Kuno mga kapatid, pero behind that sin mga kapatid ay ang kanya palang trabaho ay drug dealer. No? Yung pala ay Robin Hood. Mga kapatid, magnanakaw pala. So, sabihin ng iba, dahil natulungan ka, mabait na tao yun. Diba? Mabait yun, hindi ba? Ganito na, marami na natulungan. Yung pala mga kapatid, front niya lang pala yun. So, what is your motive? Bakit ka nagbibigay? Para ba may tago kung ano yung para ba may tago yung kalokohan mo? What is your motive? Mga kapatid, kung ang motive mo, gusto mong sumunod talaga sa kalooban ng Panginoon, that's a good motive. Pero kung ang motive mo mga kapatid, para lang magpapansin sa pastor, para sabihin mga kapatid na lagi kang ma-recognize, hello, wala pong ganito dito mga kapatid. Sa mga giver dito, hindi po ako mahilig mag-recognize. No? Wala pa naman kayo nakita ng mga kapatid na, oh, si ganito, si ganyan, na ganito, ganyan. Hindi po, mga kapatid, hindi po natin yung gawain. Pero, may time mga kapatid na gagawin natin yan. No? To encourage other. Hindi para ipalantalakan mga kapatid na yung si kapatid na ganito ay nagbibigay. But to encourage other, ay si ganito nga kinaya eh. Di ba? So, ganong bagay mga kapatid yung magiging motive. So, what is your motive kung bakit ka nagbibigay mga kapatid? Alam niyo ba mga kapatid kung anong una kong motive nung ako ay nagbigay mga kapatid sa Panginoon? Gusto ko lang sumunod sa kalooban ng Diyos. Second na naging motive ko mga kapatid kung bakit ako patuloy na magiging faithful sa Panginoon sa pagbibigay mga kapatid. Gusto kong makita ang milagro ng Diyos. Ngayon mga kapatid, sa mga motive ko na yon, ito na ang third motive ko ngayon mga kapatid. Gusto ko na payamanin ako ng Panginoon. Kung bakit ako patuloy na nagbibigay. Kasi, ang motive ko lang doon sa payamanin ako ng Panginoon mga kapatid, dahil marami ako nakikita na kailangan natin na kailangan natin gawin na kailangan ng pera. Hello? Sino ba sa inyo mga kapatid ayaw na makahawak ng milyon? Na ang motive mo naman ay gumawa para sa Panginoon. Hindi naman pwede mga kapatid na aasa na lang tayo lagi sa Sis Brad, pwede bang mag-offering ka naman ganito ka dyan? Hindi naman pwede yung mga kapatid. Even though mga kapatid na masaya sila na tumulong, mga kapatid, pero hindi natin masabi na all the time, tatawag tayo sa kanila. Di ba? Kaya nga hindi ako nagpapapledge sa inyo mga kapatid eh. Kasi mabigat yon. Pero darating ang panahon, kinakailangan din natin gawin yun mga kapatid. Dahil biblical yun. Diba? Doon nga namatay si Ananias sa kasi Sapphira, sa pledge. Pero kinakailangan magkaroon muna tayo ng magandang puso. Good motive mga kapatid. Hello? Kaya sa ating mga kapatid dito, ano ba talaga ang motibo mo? Dahil ang prayer ko talaga mga kapatid, Lord, magbigay ka ng higit sa sapat para makatulong sa iba.
talagang tinigilan ko na yung prayer mga kapatid na Lord, kahit yung eksakto lang sa isang araw. Kasi mga kapatid, talagang nagulat na lang ako sa testimony ni Sister Clarice noon mga kapatid. Sinabi niya, dahil sa pagiging faithful ni Lakay, no? Yun sabi niya eh. Yung para sa amin, ibinibigay pa niya sa iba. Kasi nga yung prayer ko, yung eksakto lang sa amin. Eh para sa amin na yun, kaya may bibigay mo talaga sa iba. Kaya binago ko mga ng prayer ko ngayon. Sabi ko, Lord, kung magbibigay ang ibigay mo sa amin yung higit sa sapat. Para makatulong at hindi magamit yung para sa pamilya. Kaya ngayon mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, tignan mo mga anak namin, malulusog. Kaya makukulit lahat. Kaya minsan mga kapatid mauubos na ang boses mo kasi sigaw. Akala tuloy ng mga kapitbahay, nakikipag... no? Kaya yung mga ibang bata mga kapatid, takot na rin kay pastor. Bakit? Kasi lakas ang boses Kasi nga, sobrang lusog ng mga anak. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon mga kapatid. Sabi nito, Jesus was speaking of motives and attitude. We can give offering and tithes publicly, but not with the intention of being seen or praised by others. So, sabi nito mga kapatid, pag tayo ay nagbibigay ng tithes and offering natin, huwag naman gawin yung over public. Pipicturan. No? Ito ang tithes and offering ko ngayon, mga kapatid. Hello? 1,000 yung tithes niya, yung offering niya, 1,000. Yung church offering niya, 2,000 o 4,000 na. Public talaga, pinicturan, sinend. Ganito ako magbigay sa church. Hello? Tapos mga kapatid, yung pala once a blue moon lang yon, isang beses lang sa talambuhay, mga kapatid, totoong giving pala niya 20-20. Hello, mga kapatid, kaya wag naman ganon. Ano ang motives and attitude mo sa pagbibigay? Okay, magtatapos na tayo mga kapatid. Sa pagbibigay mga kapatid, according to the book of Matthew mga kapatid, hindi po winalang bisa ng Panginoon ang tithes. Ang sinaway niya lang doon mga kapatid ay yung nakakalimutan natin na dapat pa na gawin natin. Kaya sa ating mga kapatid, magpatuloy tayo maging humble, patuloy tayo magpagamit sa Panginoon. At kung pinagpapala tayo ng Panginoon mga kapatid, huwag nating husgahan ang kapatid natin na hindi pa pinagpapala. Kasi malay mo, yung itinanim mo, munggo pala. Ilang buwan lang yun. Yung itinanim niya mga kapatid, mangga. Kaya taon talaga mga kapatid bago siya mag-aani. Pero pag umani yan mga kapatid, laksa-laksa naman. Di ba? Yung munggo nga mga, laksa-laksa nga, pero alilit naman. Di ba? Kaya sinasabi doon, wait for your turn. Kaya huwag ka rin magtaka, Lord, ilang beses na ako nagbibigay, faithful na ako sa pagbibigay, Panginoon, bakit wala pa yung blessing? Sa pagtatanim, Panginoon, 100 days yung pinakaano. Panginoon, 2 taon na. Yung itinanim mo, mangga Pasalamat tayo mga kapatid, may mga grafted na ngayon, 3 years lang, no? Malay mo, next year, nandun na, magbubunga na mga kapatid. At ang kagandahan doon, pag mangga kasi mga kapatid, isang beses ka lang magtatanim. Di ba? Tapos, seasonal na yung kanyang bunga. Yung munggo mga kapatid, pag harvest, wala nang sunod. Di ba? Tanim ulit. So, wag tayong mawalan ng pag-asa mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. According to our topic class, mga kapatid, God plan to prosper you. Okay? May mga tanong ba tayo mga kapatid?